I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, natalo ni Lin Feng ang kanyang pinsan na matagal nang nangbubuli sa kanya. Ikinatuwa ng kanyang ama ang pagbabago kay Lin Feng na naging mas matapang at mas malakas. Sa pagsisimula ng kanyang bagong buhay, nagpasya siyang umalis sa poder ng kanyang ama para maglakbay at magsanay sa komunidad. Bagamat nalulungkot noong una ang kanyang ama ay sinuportahan din naman siya nito sa naging desisyon niya. Ang pangatlong episode ay pinamagatang Drawing Sword Skill. Pagkalipas ng 10 taon mula nang umalis siya sa kanilang bahay, nakarating siya sa isang mabundok na lugar kung saan nakatayo ang arko ng entrada papasok sa Yunhai Clan Community. Sa loob nito ay namamalagi ang mga miyembro ng kanilang angkan. Ngunit bago pa siya makapasok ay hinarang siya ng mga bantay. Galit na sabi ng isa, "Tumigil ka, Lin Feng, at talagang may lakas ng loob ka pang bastardo ka na bumalik sa ating angkan." Sabi naman ng kasama nito, "Kung hindi ka hanggal, umalis ka na lang." Habang nakasakay sa likod ng kabayo, matapang na sabi ni Lin Feng, "Hindi naman ako pinatalsik ng ating angkan, kaya bakit hindi ako maaaring bumalik? Isa pa, bakit hindi niyo pinigilan ng mga nauna sa akin, pero ngayon ay hinaharang ninyo ako?" Mayabang at nakangising sabi ng isang bantay, "Ang lalaking nauna sa iyo ay isang disipulo na tagaloob. Ni walang binatbat ang isang basurang gaya mo sa kanya." Bahagyang natahimik si Lin Feng at nadismaya sa ugali ng mga bantay. Nasabi niya sa isip niya, "Mga bastos na bantay na ta." Kaya nagdesisyon siya na gumamit ng dahas dahil sa kawalan nila ng respeto sa kanya. Sabi niya, "Mukhang pinagpipilitin niyo talagang pigilan ako, huwag niyo akong sisihin kung magiging marahas ako." At iniangat niya ang kanyang kamay sa hangin at nagpakawala ng madilim na kapangyarihan. Sa isang was-iwas lamang ng kanyang kamay, lumipad sa ereyang malaanin ng mga talim na umatake sa dalawang bantay. Tumilapon sila sa lakas ng impact at nagkaroon ng panloob na pinsala kaya napaubos sila ng dugo. Umabant na si Lin Feng ngunit bago siya tuluyang pumasok sa loob, lumingon siya sa dalawa at ngumiti ng nakakatakot, habang sinasabi, "Pasalamat kayo at nagmamadali ako. Kaya palalampasan ko kayo sa pagkakataong ito. Pero kapag naulit ito, sisirain ko ang cultivation yung dalawa." At mabilis na kumari pa ng takbo ang kanyang kabayo papasok sa clan community, nilampasan ng dalawang bantay na nasindak, na iwang nakaupo sa lupa. Kalaunan ay narating niya ang arko ng entrada ng Star Pavilion. Sa paanan ng arko, nakita ni Lin Feng ang isang matandang lalaki na nakaupo. Agad siyang bumaba mula sa kabayo at nagbigay galang sa matandang lalaki. Sabi niya, "Magandang umaga, Master. Ang pangalan ko po ay Lin Feng, at nais kong manghiram ng ilang mga aklat mula sa Star Pavilion." Kilala ang Star Pavilion na tagwan ng mahahalagang aklat tungkol sa iba't ibang martial arts, at talagang dinadayo ito ng mga martial artists mula sa iba't ibang panig ng komunidad para sa pagpapaunlad ng kanilang mga kakayahan. Lumingon ang lalaking tinawag niyang Master at tiningnan siya ng may halong interes. Bagamat may mga kulubot na ang kanyang mukha, mahaba ang balbas at kulay abo ang buhok, makikita sa kanya na puno siya ng karunungan at karanasan. Lumapit siya kay Lin Feng at sinabi, "Nasa Septuple Air Martial Arts State ka at makakapili ka lang ng mga aklat sa unang palapag ng Star Pavilion. Pinakamarami na ang dalawa na pideng hiramin. Puntahan mo ako pag nakapili ka na." Di mapigil ang mamangha ni Lin Feng sa sinabi ng Master dahil isang sulyap lamang nito sa kanya, nalaman niya agad ng malinaw ang estado ng kanyang cultivation. Biglang naalala ni Lin Feng na sa naunang buhay niya, noong nasa modernong mundo pa siya, may napanood siyang isang palabas sa TV kung saan ang mongheng tagawalis sa tagwan ng mga Buddhist na kasulatan ay makapangyarihan at misteryoso ring tulad niya. Naisip ni Lin Feng na kapakipakinabang pala ang mabuhay ng 2 beses dahil nalaman niya ang tungkol sa mga ermitanyong tulad niya na walang kapantay ang lakas at kaalaman. Naisip niya rin na mag-isa lang ang ermitanyong ito na nagbabantay sa harapan ng Star Pavilion samantalang napakalaki ng buong lugar na ito, kaya malamang ay hindi talaga pangkaraniwan ang kanyang lakas. Dahil nakakuha siya ng permiso na manghiram ng mga aklat, lalo siyang naging determinado sa pagpapalakas. Sabi niya sa sarili niya, "Mukhang kailangan kong bilisan ang pag-aaral ng martial arts para makita ng lahat ang lakas at kakayahan ko sa lalong madaling panahon. Merong magiging mas magaling sa akin kaya hindi ako dapat makapamt at maging tamad sa pagsasanay." Pagpasok niya sa loob ng Star Pavilion, tumambad sa kanya ang napakalaking aklatan. Puno ng mga aklat ang matataas na mga estant sa loob, kaya wala siyang inaksayang panahon para maghanap ng mga aklat na magagamit niya. Sabi niya sa isip niya, "Nakakabighani, ang Star Pavilion ay napapalibutan ng mga piling martial arts books.
Isa-isa niyang binasa ang mga pamagat ng mga aklat. Una niyang nakita ang hurricane shock. Ang kasanayan na ito ay gumagamit ng puwersa ng hangin, at ang mga mandirigmang gumagamit nito ay umaatake gamit ang Windblade attack. Angkop ito sa mga may Wind Warrior souls. Nakita niya rin ang Brutal Bull Kill. Ito naman ay isang yellow grade top martial skill na bagay sa mga taong may Beast Warrior souls. Ang 7 Slaying Boxing naman ay kayang kumitil ng 7 buhay sa papamagitan ng isang suntok lamang. Bagay ito sa may mga Body Warrior souls. Sandaling pumikit si Lin Feng upang pag-isipan ang mga nabasa niyang kasanayan. Naisip ni Lin Feng na ayon sa prinsipyo, kailangang pumili ng martial arts batay sa likas na katangian ng kanilang warrior soul. Ngunit dahil kakaiba ang kanya, isang special type Dark Warrior Soul, malaya siya at hindi kailangan makulong sa mga limitasyon. Maaari niyang subukan at gamitin ang iba't ibang martial arts at kaya niyang palabasin ang higit sa 100% ng kanyang lakas. Kaya naman sa sitwasyong ito, hindi niya kailangang limitahan ang sarili niya ayon sa mga batas na ito sa martial arts. Maaari siyang pumili ng anumang martial art na magustuhan niya. At napagpasyahan niya na pinakamabuti kung makakapili siya ng isang martial art na hindi lang makapangyarihan ngunit kakaiba rin para babagay sa kakaiba niyang warrior soul. Muli siyang tumingin sa estant at nang tumingala ay nakita ang isang kasanayan na nakapukaw ng kanyang atensyon. Ang drawing sword skill. Ang kasanayan na ito ay maihahalin tulad sa isang kidlat, at matamaan lang nito ng isang beses ay tiyak na kamatayan. Bagay ito para sa mga may sword warrior souls. Sabi niya, ngayon ko lang narinig ang skill na ito. Nagpatuloy pa siya sa pagbabasa at lalong naging interesado rito. Nalaman niya na ang drawing sword skill ay mukhang kakaiba sa tradisyonal na swordsmanship techniques. Karaniwang naniniwala ang mga swordsman na ang paghugot ng kanilang espada ang pinakawalang kwentang parte ng pag-atake dahil nadidelay ang atake, at minsan ay kinapapahamak pa nila. Pero ang drawing sword skill ay nakatuon sa paggalaw sa parteng ito. Mayroon lamang iisang galaw at iisang level sa kasanayan na ito. Ang pinakamalakas na kapangyarihan nito ay lumalabas sa 1 segundo lamang habang inuhugot ang espada, ngunit kapag hindi ito natiyempyuhan ng swordsman ay mabibigo siyang gamitin ito. Ngunit kapag nagawa ito ng tama, tiyak na mamamatay ang kalaban. Mabilis na lalabas ang espada mula sa lalagyan nito, na parang may sariling buhay at tila iinuman ang dugo ng kalaban. Napangiti si Lin Feng sa kanyang nabasa at sinabi niya, ito na nga. Ito mismo ang gusto kong matutunan. Ngayon, kailangan ko na lamang pumili ng isa pang martial art na babagay sa kasanayang ito. Napaisip si Lin Feng at sinabi niya, dahil kailangang suportahan ang bilis ng paghahati para sa kasanayang ito, at kailangan ko rin ng mas maraming oras para makatakas kung sakaling mabaigo ako sa pag-atake, ibig sabihin ay magiging mas epektibo kung pipili ako ng isang aklat tungkol sa dodge steps. Sige, tignan natin. At bumalik siya sa paghahanap ng mga aklat. Isa-isa at maingat niyang tinitignan ang mga pamagat sa estan. At nang may nakita siyang isang aklat, napukaw muli ang interes niya at binasa ang nilalaman nito. Reflective Light and Rushing Shadow. Gamit ang pinakamataas na antas nito, nagagawa ng mandirigma na gumalaw tulad ng liwanag na sumasalamin sa tubig, at ang mga anino nila ay hindi makikita kahit ang katawan ay nakikita ng kalaban. Nang mabasa ito, abot tenga ang ngiti ni Lin Feng at sinabi, magaling. Ito na ang hinahanap ko. Masaya siya ng araw na iyon nang mahanap ang dalawang martial arts at skill na akma para sa kanya. Sabik siyang lumabas mula sa aklatan habang sinasabi sa sarili, hindi na ako makapaghintay na aralin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Paglabas niya ay bumalik siyang muli sa arko sa may entrada at hinanap ang master na ermitanyo gaya ng sinabi nito sa kanya. Nang makita niya ito agad niyang inabot ang mga aklat sa kanya. Tanong ng master, bata, seryoso ka ba? Sigurado ka bang nais mong matutunan ang drawing sword skill? Napangiti siya sa napili ni Lin Feng at sinabi, ikaw ang unang nanghiram ng aklat na ito. Nagbigay siya ng isang payo at babala kay Lin Feng, aniya, ito ay isang napakatalas at makapangyarihang galaw kapag natutunan mong gamitin ang pinakamataas na antas nito. Pero sa oras na mabaigo ka, maaaring mawala ang buhay mo. Napag-isipan mo na ba ito? Magalang na yumuko naman si Lin Feng at sumagot, salamat sa paalala, Master. May sarili akong plano. May kumpiyansa sa boses ni Lin Feng kaya napangiti na lamang ang Master at naisip niya sa kanyang sarili,
pinili ng binatang ito ang reflective light and rushing shadow bilang martial art na babagayan ng kasanayan, kaya mukhang pinag-isipan niya nga talaga ang kanyang napili. Naningkit ang mga mata ng matanda nang matawa siya habang sinasabi kay Lin Feng, nagulat ako na ang isang batang kagaya mo ay mas matalas na mga mata sa pagpili ng martial arts. Mukhang malalampasan na ng batang henerasyon ang henerasyon naming matatanda. Maya-maya ay may hinugot ang master mula sa kanyang baywang. Lumitaw na isa pala itong espada. Nakangiting sabi niya, lagi kong dala-dala ang flexible sword na ito at ginagamit ko bilang belt. Hindi ko ito masyadong nagagamit kaya ibibigay ko na lang ito sayo. Nakakatuwa ang espadang ito dahil sa sobrang flexible nito, hindi ito nababali kapag binabali ko. Masaya naman itong tinanggap ni Lin Feng at nang magpapasalamat pa lamang sana siya ay pinigilan siya ng matanda. Sabi niya, huwag muna kong pasalamatan. Hindi ko na ito kailangan. Sige na, humayo ka na at bilasan mo sa pag-cultivate ng iyong kakayahan. Masigla namang tumugon si Lin Feng ng, opo, master. Hinawakan niya ang espadang natanggap gamit ang dalawang kamay at inilapit sa kanyang dibdib. Habang taos-pusong sinabi, maraming salamat po muli sa inyong paggabay. Gagamitin ko ng mabuti ang espadang ito. Hahayo na po ako para sa cultivation ko. Nang makaalis si Lin Feng, naiwan ang master na masayang-masaya sa naging enkwentro nila ng binata. Sabi niya sa sarili, matagal-tagal na rin mula nang makatagpo ako ng isang kawili-wiling kabataan. Walang hangganan ang potensyal ng kanyang martial arts cultivation, at napakagalang niya pa sa akin. Sa panahon ngayon, paunti na ng paunti ang mga kabataang gaya niya. Sa pag-alis ni Lin Feng, nagpatuloy siya sa paglalakbay sa gitna ng mga kabundukan. Pagkatapos ng 7 araw ng pagsasanay at pag-aaral ng martial arts, mula sa tuktok ng isang bangin, sa wakas ay nagawa niyang hiwain ang isang malaking tipak ng bato. Pinagmasdan niya ang napakalaking pinsala na nagawa niya gamit ang drawing sword skill, habang humihingal. At napangiti siya habang pinupunasan ang tumutulong pawis sa kanyang mukha, at masayang sinabi, sa wakas ay na-master ko na rin sila. Siguradong mas humusay ang cultivation ko, nakakasabik naman ito. Pagkatapos ng pagsasanay, ibinaba na niya ang kanyang espada at sinabi, panahon na upang maghanap ng lugar para magpahinga at magunat-unat. Mula sa dulo ng bangin ay tumalon siya pababa sa malagang kabundukan, parang isang agila na lumilipad. At lumapag siya sa lupa ng ligtas. Pag-angat niya ng katawan, natano ng kanyang mga mata ang isang kanyan sa di kalayuan. Nakilala niya ang kanyan na ito na tinatawag na thin strip of sky. Sabi niya sa isip niya, gusto ko itong makita sa malapitan. Kaya naglakad siya patungo sa paanan ng kanyan. Mayroong isang napakakalaking espasyo sa gitna nito na parabang isang malaking hiwa. Pumasok siya sa espasyong ito at sinabi, tama. Dito nga, magandang lugar ito. Sa gitna ng daanan ay nakita niya ang isang hot spring. Sabi niya, ang pangalan ng lugar na ito ay karapat-dapat para dito. Ito pala ang pinagmamalaking hot spring na nagpatanyag sa thin strip of sky ng Yunhai clan. Agad siyang naghubad ng kasuotan at ibinaba niya rin ang dala niyang espada, at hindi pinalampas ang pagkakataong maligo sa tanyag na bukal. Lumublob siya at sinabi, grabe, nakaka-relax dito. Pakiramdam niya ay napawi ang pagod niya sa loob ng ilang araw na paglalakbay at pagsasanay. Habang naliligo ay tahimik siyang nagnilay-nilay. Sabi niya sa isip niya, sa mga nakaraang araw, pinanatili ko ang estado ng Dark Warrior Soul, sa lahat ng oras, at mukhang napabuti nito ang aking pag-unawa. Kaya mabilis kong natutunan ang reflective light, at rushing shadow, pati na rin ang drawing sword skill. Kaya lang, mabilis din itong nauubos ang lakas ko upang panatilihin ang Dark Warrior Soul, kaya hindi ko rin ito madalas magagamit sa aktwal na laban. Kailangan kong ilihim ang aking drawing sword skill, dahil kung hindi ay hindi ako makakaatake ng biglaan. Kaya ngayon gagamitin ko munang pangdepensa ang aking martial arts ninefold waves, na nakultivate ko na. Natigilan siya sa pag-iisip nang may bigla siyang narinig na mga yapak na papalapit. Naalerto si Lin Feng at tumayo siya. Tanong niya sa isip niya, ano? Wala akong natatandaang tao na nandito kanina . Ngunit nang lumapit siya sa kanilang banda ng hot spring, hindi niya inaasahang makita ang isang magandang babaeng naliligo. Sa pagkagulat, agad niyang tinakpan ang kanyang mga mata at sinabi sa sarili, wala akong nakitang hindi kanais-nais. Nakakahiya ito.
Nagpasya siyang umahan ng mabilis mula sa hot spring upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaintindihan. Ngunit, hindi siya nakaligtas sa matalas na pandaman ng babae. Narinig ng babae na may kumaluskos at nang lumingon siya, sa likod ng mainit na usok mula sa hot spring ay nakita niya si Lin Feng. Napatikip siya sa kanyang katawan at galit na sumigaw, "Sino ka? Ang lakas ng loob mong manilip habang naliligo ako." Agad namang humingi ng paumanhin si Lin Feng. Nahihiya niyang sabi, "Pasensya na. Hindi ko alam na may ibang tao rito. Aalis na ako." At nagmamadali niyang tinapos ang pagbibihis. Ngunit hindi kumbinsido ang babae, sabi nito, "Huwag ka nang magdahilan. Mapunta ka na sa impyerno." At nang walang paabi ay nagpakawala siya ng isang malakas at direktang atake gamit ang isang makapangyarihang palaso tungo sa direksyon ni Lin Feng. Gulat na gulat si Lin Feng ngunit nakaiwas naman siya bago mahuli ang lahat. Tila huminto ang tibok ng kanyang puso sa pagkabigla. Sumabog ang lugar na tinamaan ng palaso. Napakalakas nito at sa tansya ni Lin Feng, katumbas ng 7,000 jin ang lakas ng palaso, at tiyak na ikamamatay niya kung hindi siya nakailag at kung direkta siyang tinamaan nito. Sinubukan niyang dumpensa, "Aniya, hoy, sandali. Isang pagkakamali ito, bakit kailangan mo akong patayin?" Mabilis na nakapagbihis ang babae na galit pa rin hanggang ngayon. Sabi niya, "Ang isang bastos at maruming hayop na katulad mo ay karapat-dapat na makaranas ng masamang wakas." Mula sa kabilang panig ng bukal, sa isang mabilis na galaw ay nagpakawala siyang muli ng isang malakas na palaso direkta kay Lin Feng. Ngunit sa pagkakataong ito ay nasalag ito ni Lin Feng gamit ang kanyang martial arts Ninefold Waves. Gayunpaman hindi nito nabali ang palaso. Laking gulat ni Lin Feng nang makita na kaya lamang baguhin ng martial arts niya ang direksyon ng palaso, at sa halip na masira ay mas lumakas pa ito. Naging seryoso ang tingin ni Lin Feng at bigla niyang napagtanto kung sino ang kanyang kaharap. Sabi niya sa sarili, "Naalala ko na. Siya si Liu Fei. Siya lang ang tagalabas na miyembro ng Yunhai clan na may Arrow Warrior Soul, na nasa Ninefold Air Martial Arts State." Gamit ang mataas na antas ng Arrow Warrior Soul, na meron siya ay kaya nitong i-lock at i-trace ang kalaban sa pamamagitan ng hangin kaya hindi ito basta-basta masisira at kahit na naiba ang direksyon nito ay babalik ito sa direksyon ng target. Sabi ni Lin Feng sa sarili, "Kung hindi ako makakatakas, isa lang ang natitirang opsyon para sa akin." Hinugot niya ang kanyang espada at sa unang pagkakataon pagkatapos ng pagsasanay ay nagamit niya na ang drawing sword skill. Sa isang kisap mata ay nahiwa sa gitna ang palaso ni Liu Fei. Tumingin ng matalim si Lin Feng sa direksyon niya at sa malamig na tono, sinabi niya, "Ako si Lin Feng. Hindi ko kalilimutan ang nangyari ngayong araw." At sa isang iglap ay nawala siya ng parang bula sa bilis ng pagtalon niya palabas ng kanyen. Sinubukan siyang habulin ni Liu Fei, sigaw niya, "Hindi ka makakatakas." Pero huli na ang lahat dahil paglabas niya mula sa kanyen ay hindi na niya makita pa ang binata. Napamura na lamang siya sa ere dahil hindi siya nagtagumpay na patayin ito. Gayunpaman, hindi niya mapigil ang magtaka. Napaisip siya dahil nagawa ng estrangherong iyon na sirain ang warrior soul niya. Aniya ay maihahambing sa isang swordlight ang ginamit ni Lin Feng para masira ang sa kanya. Sabi niya sa isip niya, naglaho siya sa isang iglap. Ibig sabihin magaling ang kakayahan niyang umiwas. Lin Feng, iyon ba ang pangalan niya? Determinado siyang sumigaw, "Bahala na kung sino man siya. Kapag nang ahas siyang bumalik sa akin, ako, si Liu Fei, ay pagpipira-piresuhin ko siya." Samantala, nagtatago sa likod ng isang malaking bato si Lin Feng. Napabuntong hininga siya at sinabi, "Napakadelikado nun. Sinubukan niya akong patayin dahil lang sa isang maliit na aksidente. Hindi ko inasahan na ang magandang si Liu Fei ay may masamang ugali. Sa kasalukuyan, hindi ko pa kayang labanan ang Ninefold Air Martial Arts State, kaya mabuti na lang nakatakas ako sa oras." Sadyang malupit ang mundong ito. Kung hindi magsusumikap ang isang tao na maging mas malakas, hindi siya mabubuhay. Ang lugar na nadaanan ko ay isang mundo kung saan iginagalang at itinataas ang malalakas. Hanggat ang isang tao ay malakas, maaari niyang kunin ang buhay ng ibang tao nang walang pakundangan, at pumatay kahit kailan niya gusto. Ang karapatan sa pagsasalita, pagpili, at pamumuhay ay para lamang sa mga makapangyarihan. Pumikit siya at malalim na napaisip. Sabi niya sa sarili, "Kapag ginamit ko ang drawing sword skill, handa na ang mga tao na umatake, at mahihirapan pa akong makuha ang atakeng ito."
Kaya ang atakeng ito ay magiging huling opsyon ko lamang, kailangan ko pang matuto ng mas malalakas at mababangas na martial arts. Nabasag ang katahimikan nang bigla siyang kausapin ng isang batang babae. Excuse me, magalang na sabi nito. Napadilat naman si Lin Feng at nagtanong, ano yun? Nahihiyang sabi ng babae, napansin ko na nagpapahinga ka rito. Kaya gusto ko sanang tanungin kung may oras ka, kailangan pa kasi namin ng isang makakasama sa team. Dumating ang mga kasamahan ng babae, 3 binatang lalaki. Sabi ng isa, Kuya, ganito kasi. Plano naming 4 na mangaso ng mga monster beast sa Darkwind Ridge. Nais ka naming imbitahan na sumama sa amin para magtulungan tayo. At pantay-pantay nating paghahatian ang mga beast core. Ano, interesado ka ba? Napangiti naman si Lin Feng at sumagot, mangangaso kayo. Sige, sama ako. Kakatapos ko lang sa pag-cultivate at plano kung magamit ang martial arts ko ngayon upang maasa. At mas mabuti ang pagiging masunurin kaysa pagiging magalang. May mga bagong karakter na nakasalamuha ang ating bida. Ano kaya ang magiging papel nila sa pag-unlad ng kakayahan ni Lin Feng? At ano ang mga hamon na naghihintay sa kanya? Abangan sa susunod na kabanata.